Ang ibig sabihin ng word, actually, dun sa Greek word na cosmos, siguro naringgan nyo na yung word na cosmos, yung cosmonaut, yung mga Russians, ang tawag nila dun sa mga pinakamadala nila sa outer space, cosmonaut. Sa Amerika, ang tawag nila dun, diba? So, mas tama yung mga Russians kasi cosmos, cosmos. Now, ang particular with the Greek language, especially Greek Aramaic language, ito katulad ng salitang Tagalog na iisang salita pero maraming ibig sabihin. Like, for example, yung salita mahal. Di ba? Yung mahal, expensive, at saka yung mahal na iniibig. Pero ano yung uniting factor dun sa dalawang meaning na yun? Pag meron kayo sinabing mahal na expensive, mahal na iniibig, something is of value. Meron bagay na mahalaga. Diba? From the root word, mahal. Diba? Something of value. Pag yung bagay na expensive or mahal, it is something of value. Kaya siya mahal. Kung meron kang bagay na iniibig or mahal kita, something of value. Diba? Yung salitang kita, diba? Kita means profit, at saka kita means yung nakikita mo by eyesight. Diba? So, something of one word that of two different meanings, pero ang uniting word niya, yung kita, dapat nakikita. So, gets ninyo, hindi siya, hindi ka kumita kung hindi mo nakita yung pinita mo. Diba? Yun yung ano, just about I'm saying, diba? So, wala kang pinita kung hindi mo nakita yung pinita mo. Diba? Practice siya. Pero kung yung proof, it's basically the same way with the word cosmos. Now, in all of the passages in the Bible, meron siyang multiple context. Ibig sabihin, meron siyang pinapatungkulan, pero sa isang salita yung ginagamit. So, sa cosmos, ibig sabihin harmonious arrangement or constitution. Katulad ng universe. Kung titignan natin yung kalawakan, para siyang sumakot lang. Pero actually, in arrangement yung universe, like 9 planets, revolving around the sun, may pagkakatayo siya. Yung pagkakalagay yung stars, iba yung mga Greeks na discover nila yung constellation. May arrangement yung mga stars. Yung Big Dipper, Small Dipper. Pero meron siya arrangement. So, ganoon din ang understanding ng mga Greek language. Na yung kalawakan, may arrangement siya. At sino ang nag-arrange doon? Ganoon yung info nila. Now, yung cosmos can be an ornament, decoration, adornment. Kasi yung mga planets in the Greek language, para siyang mga nakasabong na Christmas balls. Diba? Yun yung kaya yung context ng mga Christmas balls. Parang ganun yun. Cosmos can be the world, the mundo, or the universe, the circle of the earth, yung hugis niya. Diba? Or the earth itself. Ang bigyan niya is yung number 5, inhabitants of the world. So pag sinabing cosmos, yung world o yung mundo sa salita sa Bible, posible rin yung mga nakatira doon. Tao, nations, hayop. So, particularly sa Japan, inhabitants of the earth or human race. So, pag nakita rin natin yung salitang mundo, world, or cosmos, it also particularly preparing to the human race, tayo, ng mga nilikha. So, pero, particularly on this passage, yung world na sinasabi, o yung mundo na sinasabi, it is yung anti-human. Yung mga human race
separated from God. Okay? So it is also the world affairs, so yung nangyayari sa mundo na walang pinagkaman tungkol sa katotohanan ng Diyos. Anything that is opposite can be also the cosmos, can also be the world. Okay? At number 8, it could be aggregate or general collection, particularly world of curses. Diba? So, ibig sabihin yung mga bagay na sinumpa. So, ganun din ang ibig sabihin ng Lord. Now, let me ask you some of these questions. Hindi ba ang Diyos ang lumikha ng santay? So, ano meron sa mundo? Bakit hindi ito nararapat? As we have learned the context ng salitang mundo o world, let's take it to sa human race. Okay, yung context natin ng tao, mga tao na hiwalay sa Diyos. Okay? O mga bagay na sumasalungat sa katotohanan ng Diyos. Yun yung context natin ngayon. So, we have to understand na iba ang pag-ibig, iba tayo ng namangha. Diba? Kasi sabi ko, world is a beautiful place. Totoo naman, ang maganda yung pagkakasunod ng Diyos sa mundo. Kasi tulad ng pagkakaintindi ng tagbihin, na merong order ang mundo, hindi lang siya basta yung mga stars dyan, sumabog lang. Kaya nga nakikita nila yung constellation, di ba? Nandun siya, yung mga grupo ng mga stars, very particular sila sa gano'n. So, iba rin yung iniibig mo or binibigyan mo ng value yung mga bagay. Now, kapalitan natin yung tanong na anong meron sa mundo at bakit hindi ito nararapat. Now, one thing that we have to understand is, okay, walang bagay sa mundo ito ang lubos na magbibigay ng ganap na pag-ibig sa atin. You have to understand that, and this is something that I have to accept. Kahit gaano ko kamahal ang asawa, kahit gaano ko kamahal ang mga hindi nila kailangan magbigay ng pag-ibig tulad ng pag-ibig na ibinigay na kailangan ko tanggapin yun. At wala na anumang bagay sa mundong ito na pwedeng tumapat sa pag-ibig ng Diyos. The moment na meron tayong alternative sa pag-ibig ng Diyos, ang tawag doon ay idolatry. Diba? Ang tawag doon pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi literal na kailangan images siya. Pero yung idea lang na mayroong mga bagay na pwedeng tumapat sa pag-ibig ng Diyos is already a mere idolatry. Diba? Kaya yung sinasabi ng huwag ka magkaroon ng Diyos-Diyosan maliban sa akin. Diyos maliban sa akin. Sabi doon sa Ten Commandments. It is a concept na hindi lang yung Diyos na kailangan mo gawin sa kamay mo. O kailangan mo o anything na pwedeng tumapat or kapalit mo doon sa katotohanan ng Diyos. Diba? So sinasabi nga dito sa verse 2, 15-17, verse 2 yan. Do not love the world or the things in the world. Diba? If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. So malinaw naman, straightforward. But it says na anumang bagay na itatapat natin dun sa pag-ibig ng Diyos, it is an idolatry. Diba? For all that is in the world, the desires of the flesh, diba? And the desires of the eyes and the pride of life is not from the Father. Kasi kung Diyos na sasambahin, hindi talaga sa Diyos yun. Kung meron ka ng mga bagay na katotohanan, pinapalit mo sa katotohanan ng Diyos, hindi galing sa Diyos yun. Diba? Kaya sinasabi ni Matthew, no one can serve two masters. Diba? For either you will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Yung money, hindi naman itira representation yun ng mga bagay na pwede natin ipalit doon sa bagay na nagbibigay ng comfort sa akin.
Now, you have to understand, di ba? Sasabihin ng mundo sa atin, at may nakikita about the first world, okay? Yung mga bagay na sinumpa, o mga bagay na sa labas ito. Sasabihin ng mundo ito, love yourself. Di ba? Self-care. Wala masamang alagaan yung sarili natin. Pero dun sa konsepto na alagaan mo ang sarili mo kasi kailangan mong mahalin yung sarili mo. Actually, ano ba sabi sa Bible? Deny ourselves. Walang masamang alagaan mo yung katawan mo kasi templo ito ng banal na espiritu. And that's the truth. Diba? Katulad na halimbawa na, nag-review ako dito. Yung nakalita kami dun sa bahay ng pastors namin. Pagdating ng Sabado, ang hipid namin magpuyat, diba? Hindi, gusto yung mga pinagalitan namin. Ano yung sabi? Parang pinagalitan natin yung mga asawa ng pastor. She serves like a mother to us. Para namin namin talaga siya. Sabi niya, you don't honor God na kailangan yung sarili mo, kailangan mong ihanda kung sa pagsamba. Kasi wala kang ibang gagamitin sa pagsamba, kundi yung katawan mo. Diba? Tapos pinupuyat mo siya, pinapagod mo siya, pagdating na worship, ano yung sinasacrifice mo sa kanya? Pagod, pag-isang, katawan. Diba? Ganun lang yung sinasabi niya. Sabi, and that's the reason na sinasabi ni God, ang tayo kayo. Diba? In anything of worth than more than that, dun sa pagpapahinga, yan ang importante sa yung katawan na sumasamba sa Diyos. Ay wala ito. You get the point? Diba kaya papagurin mo yung sarili mo kasi kailangan mo mag-overtime, kasi kailangan mo ng ganito, kailangan mo ng ganyan. Mag-isip ka. So you have to understand na walang ibang pwedeng magmahal sa atin ng tikim, manubos, kundi ang Diyos lang. Kaya na-appreciate yung libro ni Francis na Crazy Love. Diba? Kasi ang hindi niya makaintindihan, bakit gano'n na lang ang pag-ibig? Diba? Sinabi rin dito, who are you of mindful of man? Other than the fact that it is referring to the Son of Man, who's the Son. But it is also referring to those who you think. Diba? What did we deserve? Mahalin tayo ng Diyos. Diba? Except only to the fact that He created us. And He created out of love. Diba? Because si God, ang buong definition ng love, hindi mo pwedeng i-separate ang definition kahit pa galing Biblia for the definition na kanya. Hindi mo pwedeng i-separate yung definition ng love ng malaang Diyos. Diba? So, importante yung mga kapatid na huwag natin hanapin sa mundo ang ligaya o pag-ibig na pinakako at ibinigay natin. God has already given the standards for love. Huwag na natin hanapin sa mundo yun. Diba? Ano ang bagay sa mundo nito na magbibigay sa atin ng kaluguran, contentment, ay may ibang Diyos na sinasabi. If anything gives you contentment other than the love of God, then mag-isip tayo, baka meron tayong ibang Diyos na sinasamba sa buhay natin. Diba? Kaya hindi mo tayo ni Cristo na tangin natin yung mga sarili natin kung na-start. Those who wish to save themselves must be loved. Mismo sinabi ni Cristo yun. Hindi naman sinasabi magpagwala ka or ano. But ang sinasabi lang na isuko mo na yung katotohanan na walang ibang magmamahal sa'yo. And if you understand the love of Christ, naiintindihan mo rin kung ano yung mga priority mo sa buhay. Diba? Naiintindihan mo rin ang priority mo rin ang alagaan ng kasawa mo, ang anak mo, mag-testimony sa kapitbahay mo, magbigay sa ganito, handa para sa kinabukasan. You will also know. Diba? Yung mga priorities na yun. Katulad na halimbawa ng si Shayla, kasi recently ko na-stage siya.
Nangingi siya ng gift. Login namin sa kanya. Ako naman, sabi ko, sa Grace, sige, ito ko na sa kanya. Ako naman, nag-isip na sa guess what, ano lang gusto niya? Hindi ka naiinit na. Parang, sa kanya, gusto lang niya chichirya, soft drink. Sabi ko, alam, tama na leadership na. Pero sa kanya, ako, I'm thinking of something special. And I hope na hindi ko masira yung idea na sabi ko, sana ganun lang din ako mababaw. Pero, kasi naiisip din namin na pumunta kami sa graduation ng anak namin, si Shiloh, at si Samantha. You have to understand, this is something na ako bilang registrar, ilang graduations na ang ginawahan ko. At gumagastos ako ng milyon sa PICC, nagbabudget ako ng milyon. Para sa napakagandang graduation, I don't set up anything less. Sa mga graduation na in-organize ko, PICC, mga ganang bagay, milyon talaga. So, nakikita mo yung graduation ng mga anak. Pinag-aaral ba natin sa simpleng, sa walang kwentang reflecting on that, we realize na we have to face back. Kasi, kasi kami siya na hindi man namin siya kailangan itulak para mag-aral siya ng mabuti. And the same thing with our daughter, si Kamaria, na galit siya pag uma-absent siya. Hindi namin siya kailangan pilitin pumasok sa eskwelahan. Ang panakot namin sa kanya, hindi ka papasok. Ay, yung panahon natin, ang panakot natin, sige, isa mo kung magalit. You have to understand that the love of God gives you what is priority and what is important in life. Diba? Papaprioritize mo kung ano yung mga bagay na yun. Hindi siya dapat maging alternative doon sa pagpipigyan mo. Diba? Yung mga priority na yun, sinet yun ni God. Diba? Para sa atin. Kung ano yung mga importante. Para maging testimony tayo sa iba. So that the world will see our life. Diba? Yun yung mga bagay na yun. Kaya, sabi nga, ihimok tayo ni Cristo. And I hope will go back to sa understanding na hindi kailangan mag-arbo ang buhay para masabi mong yes. Diba? I really do like yung Chinese proverbs na huwag mong tingnan kung ano yung mas marami sa iba. Pero tingnan mo ano yung wala sila. So, it's a good, although medyo Buddhist type siya, humanistic yung na the universe will give you back what you give to them. Ito na yung biblical. Pero yung understanding of living, maganda yung tingnan yung side mo. Again, you have to go back, wala kang dapat pumalit sa buhay. Next, hindi mo din tayo ng mundo ito na maniwala na dahil makita tayo ng Diyos, bakit tayo mamuhay tayo sa gusto? Last night, I attended a birthday celebration with a classmate from high school. You know, may umahan, may alam, may pagpupuntos sa pagkain, may kumakas mo. And my heart breaks for people who seek God. Pero nalilito sila kung sino yung Diyos na dapat nilang. Dahil ang mundo, ilituhin ka kung sino ang tunay at nagiging. Kasi ang mundo, bibigyan ka na ng maraming alternative. Diba? At isa sa mga alternative, number one alternative, nakapahal ka ng Diyos, sabi mo kung ano ang gusto mo gawin. I think na, hindi ko maintindihan na, ay, niligtas ka na naman ng Diyos. So, pwede mo lang gawin kahit ano ang gusto mo gawin.
sobrang pagmamahal ng Diyos, hindi ka niya papatakot sa impyerno. Di ba? Meron isang naging controversial sa si Rafael. Di ba? Na sinasabi niya, walang impyerno. Diba? May sumagot tuloy na isa pang pastor. Tumulat din ang libro. Si Francis, yung Francis na Erasing Hell. Now, when we erase hell, ang sinasabi ng libro yun, tinatanggal din natin yung context ng pag-ibig ng Diyos sa mundo. Kasi parte ng kanyang pag-ibig, yung justice. At if tinanggal mo yung hell, you also removing justice. When you remove justice, you remove the love of God. Diba? Kasi yun ang sasabihin ng mundo sa iyo eh. Mahal ka naman ng Diyos. Hindi ka naman niya papabayaan. I'm sorry mga kapatid, pwede yan. Narating kami lahat na narinig na as long as nasa will ka ni God, kapag itusin. Meron pong story sa Bible, si Stephen. He was in the will of God. So he was killed. Diba? So, nasa will ng Panginoon. Yun ang Panginoon. Umaman tayo. Diba? So, the last hour, as you have heard, that Antichrist is coming. So now, many Antichrists have come. So, ibig sabihin, ano yung i-refer na Antichrist dito? They went out from us. Ibig sabihin, ito yung mga mananampalataya. Mananampalataya or mga tao na kasama ng sa pananampalataya. But they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us. So, hindi malayo mangyari. Naman tayo makakasama. Sa buhay natin, sa church natin, sa pananampalataya natin, sa service natin, na itatanggi yung mga katotohanan sa Diyos. And John referred to them as Antichrist. Why? Anything that is opposite to the truth of Christ is Antichrist. Yun lang naman, as simple as that. Anything opposite to the truth of Christ is Antichrist. Whether it is a person, an idea, or a belief, pag salungat siya sa katotohanan ni Kristo, Antichrist siya. Diba? Meron tayo mga kasamang gano'n. Ito si reason why kayo din, sinasabi natin sa inyo, bantayan din ninyo yung sinasabi natin. Kasi, katulad na sinabi ni Chan dito, hindi ko sinusulat sabi dahil hindi nyo alam ang bagay na ito. You are anointed with the Holy Spirit. Ang sinasabi lang niya, magbantay kayo. Kasi ang mundo, yung katabi ninyo, yung kasama ninyo, posibleng bigyan tayo ng atin sa kung ano ang dapat ninyo ibigay. Bukod kay Kristo. Kaya sinasabi sa 2 Corinthians 11:15, sabi nito, for such men are false apostles. So not only Antichrist, but also false apostles. Deceitful workmen. Diba? Yung description sa kanila, disguising themselves as apostles of Christ. Hindi lang ito yung mga pumupunta sa bahay-bahay, umakatog at nagbibigay ng puro, at hindi ko offer ka ng receipt.
Pero kailangan ba yan? Diba? Meron yung sorry, may kwento ko lang. Yung mga nakasabay ko yung mga camera, may hindi sa jeep. Obviously, foreigner sila kasi usap sila. Pero may isa lang yung look nila. So, pinabihan ko sa jeep. Tapos kasama ko si Shiloh, kasama namin si Shiloh, kasama rin si Chris. Pero si Chris nakatingin sa akin. Kasi alam niya, gusto ko silang kasi gusto ko makipagpagpag. Tapos bumulong siya kay Shiloh, tapos natatawanan sila. Sabi ko, alam ko na sila. Ito dalawa. But it's just, you have to understand na hindi lang sila yung possibility. Even to the people of in our church. The moment na meron kang sabihin, puro na salungan sa kung nakakagawa na. Anti-Christ. Diba? Sabi ko na tayo. May masabi ka lang mali, anti-Christ. And that's the reason. And the same spirit is in you, is the same spirit is in me. Kaya kailangan yung papantayan bago yung sinasabi yung kanina. You have to, kung kailangan yung question, you have to doubt. Yes. By all means, sinasabi ko kay Shadow, if you have to question that and question me and question my lifestyle according to the truth of Christ, so be it. Kung yun ang magbibigay sa iyo ng katotohanan kung sino si Kristo, kahit itapin ko ako biglang pero mamahal mo si Kristo, so be it. Diba? Kasi wala na kumakas sa pag-ibig. Diba? Or even Satan disguises himself as an angel of light. Diba? Ayun naman ang gagawin ni Satan. Diba? Magdi-disguise siya. Doon sa mga slogan na, love yourself. Sundin mo kung ano nasa puso mo. Yun naman ang disguise ng mundo. Yung disguise ng Satan. Diba? Mahal ka ng Diyos, hindi ka nakarusahan. Diba? E nasa ng justice ni God. Diba? Again, you remove justice. You remove the love of God. So, mga kapatid, we have to always remember this. Maraming magsasabi na, sapat na maniwala kasi. At dahil mahal tayo ng Diyos, hindi kaya niya nakarusahan. And also, you mentioned it. Marami sa kanila, makakasama, makakasalamuhan natin, makakapatid natin, makakasama natin kumain. Subalit, ang tunay na pagkanang pagkanang you will discern. Diba? You will discern. And I would admit na meron ako mga kaibigan pa so, na hindi ko sila, hindi ko sila gusto. Diba? Pero kailangan ko silang mahalin. Pero, ma-discern mo din kung yung mga puro nila. Diba? Question mo din. In your heart, you will discern. Diba? Yung katotohanan na yun. Kaya importante, inilihimok namin kayo. I hope, yung pagpunta sa church, hindi lang kayo makinig. You also question us. Base doon sa Holy Spirit na yes. Let me lastly say this. Unang katotohanan na sisirayan ng mundo dito ay pagiging Kristo ni Jesus. That's the first thing. Diba? And this is, napag-usapan na din kagawin. It's just surprising na tao sa church niyo, iglesia ng Kristo, pero hindi Diyos at Diyos. Diba? And I would debate on that. I would blatantly, kung meron haharap sa akin para sabihin niya na hindi Kristo si Jesus, yun ang unang sisirain niya sa tanas eh. Diba? Gusto niya maniwala na hindi Kristo si Jesus. Diba? Gusto niya parang kapatiwalain sa mga bagay na yun. Diba? And the moment that we deny the Christness of Jesus Christ, we deny His salvation. We deny His truth. We deny God. We deny the Holy Spirit. Everything crumbles. Diba? Kaya sinasabi sa 1 John 2, 3, 4, 23 to 24, 25, 22 to 25. Who is the liar? But he who denies that Christ, that Jesus is right.
This is the Antichrist. Ang Antichrist na madalas natin narinig, yung paparating pala na leader daw ng sandaigdigan. Pero sinabi natin ni John na yung mismo magsasabi na si Jesus ay hindi ang Kristo. Diba? Baka yung Kristo sa sabungan. Kristo sa sabungan, sorry. Nanonood kami ng TV minsan, tapos pero eksena sa sabungan. Tapos nagtatanong si Shaq na ano daw eh. Kaya sinidescribe ko naman, parang nagtatanong siya, bakit ko daw alam? Lumi ko ng bata pa. Dito kasi sa kapitid na nagpapagpapal. Diba? Sa buwan sa kanto ka. Diba? Tapos may nakasulusikat lang kung tumukuha ng time. Itinawag niyo. Diba? Kung na pwedeng itawag. Diba? Pero sinasabi dito, no one would deny the Son as the Father. As simple as that, you have to remember na unang sisirain ng mundo ito ang pagka-Kristo Jesus. And you have to be watchful about that. Dami marinig kayong preacher sa TV, sa radyo, that would emphasize more than anything the righteousness of Jesus. Magduda tayo at magkalintan. And tumanda ako sa pananampalataya. So, meron din ako mga pastor, mga pinaka-preacher na sinusundan ko dati. Oops! Although may mga truth pa rin naman doon sa sinasabi nila, but I have to be watchful doon sa sinasabi nila. Diba? Kasi, let what you have heard from the beginning of our religion. Ano ba yung narinig natin bakit nakandito tayo sa church? That Jesus is Christ. Diba? Kaya tayo nandito. Diba? Kaya tayo isang church. From the beginning, what you have heard, that Jesus is Christ. Diba? John 20:28, sabi dito, Thomas answered, My Lord, my God. Diba? Actually, yan napaka-exing verse na yan. Tumatatak sa akin lagi na, My Lord, my God. Kasi napaka-profound ng theology na, My Lord, my God. Hindi lang siya Panginoon, Diyos din siya. At kung Diyos siya, dapat maging Panginoon siya ng buhay ko. Napaka-profound ng theology, My Lord, my God. Diba? Hindi mang salita lang niya, pero it tells everything about the things that we believe. Kung Panginoon siya, dapat siya, dahil siya ang Diyos, siya ang Panginoon ng buhay ko. Diba? In Matthew 16, he said to them, Who do you say I am? Sabi ni Jesus Christ. Simon Peter replied, You are the Christ, the Son of the living God. Diba? So mga kapatid, let me close with this. Let me close with this good in the chapter. Ang pagiging Kristo ni Jesus ang sandigan na paranutan. Okay? Ito na pagsisisi natin, pagbangon natin, at ang paglaban natin sa diba? Ang kanyang pag-ibig sa bawat isa. So, hindi ka naman magsisisi sa mga kasalanan kung hindi pa rin pagkisihan siya. Hindi ka rin naman babangon at tatanggapin ang kapatawaran niya kung hindi mo tinatanggap na siya ang Kristo. At hindi ka makikipaglaban sa pananampalataya. Hindi makikipaglaban sa pakikipag-debate ako. Avoid that. Ako lang yun. Walang ilong. Kung galing ko lang yun. Galing ko lang. Hindi tayo pag-debate. Pero, ipaglalaban mo yung katotohanan na si Kristo ang Jesus. Si Jesus ang Kristo ng buhay natin. The Messiah, the Savior, the one, the offering, the Lamb. Diba? Kaya, mga kapatid, I would like to close this quote galing kay R.C. Sproul sa kay John Elwin. Sabi niya, if God is the creator of the entire universe, then we must follow the things of the Lord. Ibig sabihin, kung siya yung Panginoon, He sets everything in order.
Diba? Kaya natutuwa ako sa mga Catholics. Kung nakikita nila yung mga stars, hindi para sa particular order. Kung tumingin tayo sa langit, para lang siyang sinakawag na pintura. Diba? Pero other people see that that's something, that there's something that is right there. No part of the world is outside His Lordship. Walang ano man sa, sa, sa mundong ito, sa kalawakan, ang hindi nasa ilalim ng kanyang pagkikita mo. Because He sets everything over. That means that no part of my life must be outside His truth. And any truth outside of His truth is antichrist. It's false. Diba? It's idolatry. Sabi nga, invite to God never made a promise to us to be true because it is always true. And there's no, there's in lies, that lie will not come from truth. So mga kapatid, bantayan natin kung ano ang sinasabi ng mundo dito. Tanong din sa akin gano'n. Sila church. Sila po ba maging Kristiyano para kailangan ba maging sumayon sa isang religion? But we cannot be saved without Jesus Christ in your life.